Daan siguro ba oh? Mo na chestnut. Chestnut. Kato enjoy kalan nga murag. Uy. Kana. 보여줘. Wow! Where did you get? Which part niya? 뭘 어떻게 큰 걸 주니까 부담스러운데? 아니 괜찮아. 아니 여기 물 해면 안 되니까. 그냥 쏟아. 우와. 재밌었겠다. 힘든 줄 몰라 진짜 이러면. 그러게. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! Kumusta po kayong lahat? Si Daddy Insoy po ay nanguha ng mga suso para maipabaon siya kay Kununi pag uwi niya sa bahay sa city. Sabi niya Daddy Insoy, lagyan mo ng tubig para hindi mamatay. Ayaw naman ni Kununi kasi nga mabigat po kapag may tubig. Sa mga naghihintay ng ating bagong upload, pasensya na po kayo at ngayon lang tayo nakapag-upload ulit kasi kahapon ay nag-harvest kami until today. Nag-harvest ng mga chilies po. Busy talaga ngayon sa farm dahil nga harvest time na ng mga chilies mga kabisdak. Kapag summer talaga ay busy po kami sa bukid. Hayaan nyo sa winter, autumn at winter, wala na po tayong gagawin sa bukid. So pwede na tayo makapag-upload kahit araw-arawin char. Well, anyway, maraming salamat po mga kabisdak sa inyong palaging panonood. At ito po ang Korean na bitter melon, yung ampalaya. Kakaiba po ang kanilang ampalaya dahil maano siya, spiky unlike sa atin sa Pinas na medyo maganda po ang ating ampalaya. Yan po ang ampalaya dito sa Korea. Ano siya? Hindi po kaya very wrinkly, wrinkle. 방산의 Nagsalo-salo muna kami sa aming lunch kasama si Kununi bago siya umuwi sa city. Yan po yung beef bulgogi na binili natin sa J-Mart na sa previous vlogs natin mga kabistak. Ito yung stir-fried zucchini. Meron din tayong gim, seasoned seaweed. Ito yung ating yulmo kimchi. Meron din tayong pickled na cucumber. Gawa po yan ni Kununi. Siyempre may rice tayo. Meron tayong cucumber salad. Yan po yung gawa ko sa mga previous vlogs ko mga kabistak. At itong si Little Insoy, hindi daw siya kakain ng lunch. So, naglalaro po siya sa loob ng kotse. Paborito po ng mga Koreans itong sinabawang suso na nilagyan ng denjang, yung soybean paste mga kabisdak. Nasasarapan sila mga kabisdak kapag ganito. Ayan, lalong-lalo na ang mga matatanda ay the best yan para sa kanila. Inaya ko ulit si Little Insoy kung gusto ba niyang kumain ng lunch. Sabay-sabay kami kasi mas masaya kapag sabay-sabay. Pero ayaw talaga niya mga kabisdak. Naglalaro pa siya dito. 밥 안 먹을 거야? 응. 샤워시 안 먹어? 알았어요. Ayaw pa kumain ni Little Insoy, so kami na lang ang mag-lunch. Gustong-gusto ko talaga mga kabisdak na bumibisita itong mga anak ni Biana na babae, si Kununi at si Chagun Uni. Although si Chagun Uni busy siya kasi nga nagtatrabaho sa hospital. Kapag hospital, wala masyadong day off doon mga kabisdak. Itong si Chagun Uni kasi sa public school nagtatrabaho. So ngayon is summer break, wala po siyang pasok mga kabisdak. Kaya may time siyang bumibisita dito sa amin. Sa lahat ng mga kapatid ni Daddy Insoy, itong si Kununi talaga ang pinaka-idol ko mga kabisdak. Grabe, kabait talaga ito na anak, na kapatid, na sister-in-law, na ina, na friend. Basta lahat-lahat na. Nasa kay Kununi na ang corona. Anyways, ganito sila kumain ng suso mga kabistak. Pati yung intestine, lahat talaga kinakain nila guys. Wow, na-amazed ako kasi sa Pilipinas kapag kumakain kami ng suso, hindi namin inaano yung green na part. Yung ulo lang ng suso ang kinakain namin. Pero dito sila, walang tapon guys. Yung shell lang yung natatapon. Tawag ka doon. Hani na may mong kuwan doon. Posisyon. Housekeeping na.
Masyadong mainit kasi nung araw na yan mga kabisda, kaya hindi na namin muna sila pinatrabaho sa farm. O saktong-sakto, tamang-tama kasi may mga kailangan linisin kaming rooms sa pension. So dito na lang sila, sinamahan na lang nila ako, tinulungan na lang nila ako maglinis dito sa mga rooms sa pension house. Si Saldi ang nakatukas sa CR, si Dudong naman na taga-tupi, ako sa kusina. Manay mong niluan, Aris na. Sabi ko kay Dudong, mag-practice ka ng mag-vlog para may vlog na kayong dalaw ni Saldi dahil may nagre-request para pag uwi nila sa Pilipinas, makikita pa din sila ng ating mga kabisdak viewers. So ayan, medyo marami po itong rooms ng pension na kailangan namin linisin kasi pag summer peak season po, maraming taga-city ang pumupunta dito sa probinsya para magbakasyon at ma-experience ang probinsya life. At naikwento din sa akin ni Dudong na last week habang nagagrass cutter sila ni Saldi dito ay may nakita silang balat ng sawa. Papakita daw niya sa akin ngayon. Tingnan nyo ang kanyang bandana. O bandana ba ang tamang term, ang tamang tawag dyan sa sinusuot sa ulo ni Dudong guys? Ang nga dyan siya, ano siya, it looks good on him, char. Asa? Agud. Uma-uman. Pinapuli na kayo nagpanid. Dana ra po sila galon no na. Hukot na. Gagamba ba na. Ba pa din na dong. Ija pa din ang o. Akala ko naman pagkalaki-laki, sing-laki ng braso niya. So, nandito kami sa, guys, sa ibang rooms na aming lilinisan. At ayan, mas maganda talaga. Mas mabilis po ang trabaho kapag maraming tumutulong. 3 kami, o mga 6 na rooms po ang aming nilinisan in less than mga 2 hours, mga kabisdak. Oo, mabilis kasi nga, marami. At napaka-curious nila sa mga kasi first time po ni Saldi at Dudong na pumasok dito sa pension house na ito. Abri na sal. Unsa do? Na CCTV na do. Biyo matay sa ulan po mahal to. Pinalit to sa ungangan. Wala naman na mabaw. Mabaw. May duhot din. Hindi na gini. Ginseng. Ginseng nga kindi. Kindi na. Sabon. Mo na bahog ginseng. Mo dyan na isang baho, oh. Mga palit yung ginseng na Oh, mo dyan na isang baho dun. Kaya ako natutuwa dito sa dalawa kasi marami silang curious po sila sa lahat ng bagay. Lalo na ito sa Korean Red Ginseng kasi ang nila paniniwala nila ang Korean Red Ginseng ay nakakapag pampalakas daw ito. Kaya daw sila, bibili sila para dalhin sa Pilipinas pag uwi. Mapusgan. Naghan na inyo. Kilid. Ato gisod ang plastic na. Daghan na bitaw. Isa po ito sa mga nakaka-proud maging Pinoy dahil wala po tayong trabahong inaayawan. Lahat ng trabaho kaya natin. Halimbawa itong dalawa, kaya nilang mag-farming, kaya nilang magyaya ng bata, kaya nilang magmasonry, magsemento, kaya nilang lahat maglinis. As in, diba? Tayo mga Pinoy, talaga tayo world class pagdating sa walang pinipiling trabaho. Kaya lahat. Lalong-lalo na itong si Dudong, gwapo na, mabait pa, wala na, go na, single pa itong si Dudong mga kabisdak, sinong single dyan? Pero ngayon, naghahanap siya ng Koreana. Baso ang gilikita ilong. Side view. Pwede no kapang model dong. Kanina kani siya na mga senior citizen, ani sila ma-winter o summer, na may libre aircon ana sila magtambay. Tambay ra. Oo. Natubuang tanan. Oo. Heater o aircon free, mana ana sila magtambay. Bugnaw. Ganto na kay cut ko media. 열 받기 위해서 알려드립니다. 여름철 수상 안전사고가 Badilyo rin daw. 적극적으로 발생하고 있습니다. 지속객들께서는
안전한 물놀이 장소에서 즉시 구조, Usa ka na. 분리 확인, 구명 조기 Tanawa na itong usa ka dugan dyan. Hindi sila makakuha ang tubig. Kulinga ka naman sa pitis-pitis na daw. Sabi? O eto na, hindi ko sila tinulungan. Tiningnan ko muna kung gaano sila katagal bago makarealize kung paano ito gamitin. Itong dispenser, water dispenser mga kabista. Mana? Bugog, 5 na rin. Kapit ka. Ito kasi. Ano mo, gas ka. Dikit. Ay. Ano, ay, wag eh. Automatic. Para bisa. Para kamu uti ka daw. Dali. Marami po silang first time, lalo na ito si Dodong, marami siyang first time, including na this water dispenser mga kabista. Pati ako guys, dito lang po ako naka-experience ng water dispenser na ganito. Yung sa amin kasi sa bukid, sa probinsya, yung blue na galon lang. Tapos, may hot and cold. Yun lang yung naranasan ko talaga. Anyways, maraming salamat mga kabistak sa inyong patuloy na panunood. Shoutout muna tayo sa ating mga masugid na kabistak viewers, subscribers, commentors. Happy birthday kay Sir Saldi. Greetings from Ma'am YouTube Dulva in Bicol, Sorsogon. At shoutout din sa kanyang mister na si Sir Gregorio de Felicitas and family. Shoutout kay Ma'am Maricho Buhay. Thank you so much for watching. Durian na no? Mo na cheese-nut. Saan po ni? Cheese-nut. Saan mo ni? Kato hindi kalan nga murag balikot sa ba? Man cheese-nut. Murag kamuti na. Idyang unod. Hana man nagkuskuan. Dito sa puso. Oh, hindi ka mga Nobyembre. Anha ni mga harvest. Saan naman? Saan pa karapisa? Di man na, mga tagak naman na. Maguwat mo ka matagak kay kuan man ni hait. Sakit ka tungkad mo diha. Hait lagi. Ayun, first time din ni Dodong makakita ng chestnut na akala niya ay maliliit na durian. Kinarga namin itong toilet kasi ni-repair yung room sa itaas, tinanggal yung old na toilet, pinalitan ng bago. So, ikakarga namin para doon sa aming bahay, itatapon. So, ayan, after dito mga kabisdak is pupunta po kami kasi nga ang init-init dito sobra. Kailangan nating diligan ang ating mga radish at wala kami doong motor, yung pang watering na machine guys, kaya manghihiram kami kay Jajangmyeon Boy. O first time nyo pong makita si Jajangmyeon Boy, friend siya ni Daddy Insoy. Malapit lang po ang kanilang farm, mga 10 minutes away lang galing sa aming bahay. Nakita nyo na po dati ito kasi nadaanan din natin ito sa ating previous vlog, yung nagsauli kami sa scale, yung timbangan ng mga chili. Nanghiram din kami kay Jajangmyeon Boy din. Ito is red ginseng farm na pagkalaki-laki mga kabistak. May apple farm, may palayan. Basta napakaganda po ng view dito, nakaka-relax talaga. Hawid. Panghawid yung ya. Karga. 빨간 고추가 되면은 여기가 이제 금이 가요. 이거는 네, 거미줄처럼 이렇게 금이 가요.
Pag uwi ng bahay, itong si Little Insoy gustong umupo katabi ng kanyang kuya Dudong dito sa may likod ng truck. Nag-enjoy siguro siya sa view mga kabisdak at parang inaano niya, parang nilalasa-lasahan niya yung hangin. Yung dila niya kasi nilalabas niya mga kabisdak. Nakakatuwa naman itong batang to, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, si Little Insoy po ay may ASD, Autism Spectrum Disorder, kaya hindi pa po siya nagsasalita, non-verbal po siya sa ngayon. At yes, si Little Insoy po ay nag-therapy last year, hininto ko lang last year kasi nga hindi ko nagustuhan yung kanyang therapist. Naghahanap pa po ako ngayon ng yung mas maganda yung performance. At mga kabistak, nafe-feel mo kasi bilang isang nanay, nafe-feel mo yung may yung may puso sa kanyang ginagawa. Yung kanyang therapist kasi is lalaki, yung dalawang therapist na babae na gusto ko ay hindi pa available yung kanilang schedule. Punuan po sila. Maliit lang kasi itong aming bayan, kaya pahirapan po maghanap ng speech therapist. Pero si Little Insoy naman ay meron po siyang SPED class. Sa SPED class, tinuturuan din kami kung paano siya i-train yung kanyang para matulungan siyang makabigkas na ng mga salita. Although nakakapagbigkas na po yan ng mga few words like umaapa, mul, Juseo, anyong pero hindi, yung anyong haseo kasi is pa siya, mahaba pa siya na word, kaya anyong lang muna. Ngayon is grade 1 na po ang ating Little Insoy, 6 years old po yan siya, pumapasok bilang isang grade 1 dito sa aming baryo. May din kasi dito guys, may SPED class, one-on-one siya sa kanyang teacher. So may sarili po siyang mga flow of activities, yung angkop talaga sa kanyang sitwasyon. Anyway, pinagbigyan na namin siya dito dahil alam na namin na napakahilig talaga ni Little Insoy maglaro sa tubig, which is very common sa mga batang may ASD. So pinapayagan ko na lang siyang mag-enjoy, pero may limit syempre kasi kapag nasobrahan yan sa tubig, nagasuka-suka yan mga kabisdak, or worse, nagadiarrhea. Kaya hindi talaga pwedeng masobrahan, hindi nakakabuti ang sobra sa lahat ng bagay. Kailangan natin ng gasolina para sa ating watering machine, kaya kumuha na kami dito sa ating grass cutter. Wala masyadong gasolinang pondo si Daddy Insoy. Part 2 sa ating greetings at shoutout sa mga mahal nating kabisdak, solid kabisdak viewers, kay Ma'am Ana Beng Natuk, kay Ma'am Susan Alejo and family ng Dingalan, Aurora. Hello kay Ma'am Marilu Escribano, Ruby Vlog TV and family, at sa mga flores ng Flores Copis, tama ba ang pronunciation, ng Doha, Qatar. At hello kay Miss Mylene at Miss Chari ng Florida, USA. Kay Ma'am Emma Bernisto, thank you so much. Kay Ma'am Elaine Sante from Ras Al Khaimah, Dubai. At kay Ma'am Raquel Francisco, thank you so much. Kay Ma'am April Lasigan, maraming salamat. Ingat dyan lagi sa Hong Kong, sa lahat ng mga ating OFW na nanonood. Maraming salamat po at ingat mga kabayan. Magdidilig kami, tas naglalagay na rin ng powder. Yan po ay vitamins sa mga natin, radish mga kabisdak. O itong si Little Insoy talaga, nakikita na ng mga radish ang kanyang pikoy. Hindi na nagapanty, nagabrief mga kabisdak. 다운 하는 게 나아. Down, sal. Pagsapit ng hapon ay bumisita. Hindi namin in-expect na bibisita si Teng Piupa. Yan po ang kababatang friend ni Daddy Insoy. Classmate niya ng elementary at saka middle school. Dito, taga-barangay din namin yan. Lagi nyo nang nakikita. Kikita nyo yan before si Teng Piupa nagbigay ng bike kay Little Insoy. Kasi yung anak niya, 2 years older lang kay Little Insoy, lalaki din. So yung mga pinaglumaan niyang toys, mga sapatos, lahat-lahat mga damit, binibigyan niya sa amin. So yung pwedeng magamit ni Little Insoy, tinatabi ko, tapos yung iba is ipapadala ko sa Pilipinas, pinupondo ko dito sa aming bahay. O tingnan nyo mga kabistak, magaganda pa. Like itong chinelas, may anak din kasi siyang babae, kaya may pink siya na flotation ring at may ito purple, parang pambabae ito na Crocs mga kabistak. Ibibigay ko yan sa mga kapitbahay ko or sa aking mga pamangkin na babae. Ang kagandahan dito is yung mga sapatos nila mga kabistak, matitibay talaga. Matibay po ang mga dito. You know what I mean. So yan na. Kumakain ang ating Little Insoy ng snacks at nai-enjoy na niya yung kanyang salbabida ng, ano ang tamang term dito mga kabisdak? Salbabida ang tawag namin dito, o flotation ring.
Ayan yun, sample tayo sa kanya mga damit. Yan, pang autumn yan kasi long sleeve mga kabisdak. May pang summer din ito, pang summer yan. Pwede siyang pang araw-araw. Yung iba is pwede pang araw-araw na wear, everyday wear. Yung iba pwede talaga pang lakad kasi magaganda pa. And that's all for today's video mga kabisdak. Thank you so much for watching. Ingat lahat!